Alain mo yun? Marunong magplantsa yung trilyonaryo? Shoutout nga pala dyan sa sa Bago Sikat. Oh, sa nanang ko. Kay Nanang Reme. Thank you, Nang. Syempre. Himala. Himala for the first time in the history na ako'y nanonood ng video ni Kulaong. Narinig ko sinoutout niya, nanay niya. Doon sa kay Tata Berto. Tang. Thank you. At saka kay Kapitana. Kay Lily. Auntie ko yan eh. Auntie Lily. Pauunla rin natin yan. Utang ina kadiri. Nag-flying kiss pa. Pag si Piola nagpa-flying kiss, ang cute. Etong si Kulao pag nag-flying kiss, parang gusto kong ihilamos yung diaper ni Piola sa kanya. Ay, nako. Paunlarin mo yung baryo ng Nanang Remy mo? Sarili mo nga di mo mapaunlad eh. Paunlarin mo muna sarili mo. Kasi hindi mo matutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo hilahod. Ikaw lang naman yung bukod tanging walang sariling bahay. Walang negosyo, walang pinagkakakitaan, walang livelihood. Pero humanitarian ng humanitarian. Wala na nga makain, nag-humanitarian pa. Papaunlarin? Anong papaunlarin? Utusan kita dyan paunlarin mo muna yung sarili mo, Kulaong. Hindi masamang magdamot. Tumulong ka kapag ikaw nahihiga ka na sa pera. Kapag ikay nabubuhay na sa sarili mong pera. Hindi yung pangkain nyo ni Casper, hihingin mo pa sa kumari mo. Pang Xerox mo, hihingin mo pa sa ibang tao. Putang ina, tapos pauunlarin mo yan. Putang. Tarantaduhan. Bago mo paunlarin ang lugar, bilhan mo muna tsinelas, papasemento mo daan, tapos nakapaan nanay mo, sakit sa talampakan nun. Yun nga eh. Trilyonaryo, pero ngayon palang papaunlarin yung barangay nila. Ang hirap magplantsa. Masakit. Masakit sa kamay. May pambayad sa Ispakol, sa laundry service. Buti na lang ang mga nabili kong damit noon ay puro matitibay. Katulad nito, True Religion. Ayun lang, mahirap plantsahin. Kailangan talaga special yung plantsa. Yung may steam. Naka-True Religion ka nga, wala ka naman sariling bahay. Boss, may warrant ka rin naman daw ulit. Nako. Ay, pagka meron, di harapin. Di ako i-text nyo na lang para susuko na agad ako. Maganda yung naka-live kang inuhuli. Diba? Hindi ko naman tatakbuhan niya para hindi na kayo mahirapan. Wala ka naman. Text nyo na lang ako. At ako'y didiretso na sa police station at ako'y susuko na. Wala ka naman pantakbo eh. Kung ikaw si Atong Ang, baka wala ka na. Yun nga, human trafficking case mo, ilang taon mong pinahirapan ng mga pulis noon para mahuli ka. Diba? Yun nga, human trafficking case mo. Ang tagal mo pinagtaguan yun. Nagpalit ka pangalan para hindi ka mahuli.
Kaya lang, yung mukha mo, di mo pinalitan eh. Mm. Para mas madali. Hindi, ako, doon pa rin ako sa naka-live ka, kumakain ka ng salad. Yun ang pinakamaganda. Mahuli ka, ganun ulit. History repeat itself. Dapat presentable yung damit kasi yun na lang yung bahay niya eh, parang pagong lang. Yun nga, egg silog. Ate Michelle, nakadalawang subo ka na ng salad nakaraan. Baka makasubo ka na ng steak ngayon, kulaong. Trilyonaryo nagpa-plancha, Charo Doma. Ayun nga. Pang pasirox nga, wala eh. Diba, Kuya G? Sinoutout yung nanay niya. Baka tamaan siya ng kidlat. Paawa effect yun, syempre. Paawa effect yun. Pa-like po ng ating video. Thank you po sa magla-like. Momo, nag-flying case. John Hahigo, paawa effect lang nga yan. Ate Michelle, himala, donut lang pala katapat ni Kulaong para maalala nanay niya. Siguro na dinodonut siya, naalala niya, Diyos ko po, nanang, Diyos ko po. Kuya G, Alpha Fuel, dapat ipaligo sa kanya at sindihan siya. Kuya Henry, wow, nanang Remy natawag. Naku ko lang narinig na nagpasalamat. Ngayon ko nga lang narinig na nag-shoutout yan sa nanay niya. Marunong maglabayan sa ilog, Kuya Makwan. Nagpapasalamat pa talaga ha. Tamad TV Tanod. Alam mo yung sinoutout niya yung nanay niya, walang dating. Alam mong hindi sincere. Kung meron. Diba? Trilyonaryo nagpa-plancha no. Kung ito si Kulaong, kunwari si Alden Richards yung pinapanood natin nagpa-plancha, si Daniel Padilla, nakakahanga, di ba? Pero si Kulaong, nagpa-plancha ng ganyan, para maiisip mo, buti nga sa'yo, mag-plancha ka. Ay mamaya na ulit tayo magkwentuhan. Nako, sorry, hindi ko nakita may may nagpalipad. Hindi ko nakita, hindi ko napansin. Sorry, pasensya na. Hindi mag-end live yan. Troite, happy birthday. Lynn Olive Catamora. Punta ako Friday dyan. Sabi ni Troite. Hindi mag-end live yan pag ganyan pinapaliparan nyo. Sa halip na magpapaalam na pinaliparan nyo pa Happy birthday daw, Lynn Olive Catamora. Sabi yan ni Troite. Sorry hindi ko napansin yung mga nagpalipad. Gawa ng ako ay nagpa-plancha. Habang sinashoutout niya, nanay niya, naririnig ko yung minumura niya, nanay niya. Yun nga. Ruth Ian, Donut sa Hoyo, shoutout sa lahat ng Dumon at kay Kulaong, sana sa uulitin. Ruth Ian. Eto, Kuya Erwin, si Kokay ba yan o si E.T.? Si E.T. po. Ako si Coco, good morning sa lahat. Like na po. Kamusta mga Pablo Natics? Bumabalik na naman, inis ko dyan sa nuknukan na magpapanggap na naman na yan. Mapagpanggap na norman na yan. Ayun. Wala na si Casper, nandun pa rin po Dapat magpalipad habang yung plancha nasa pantalon pa para masunog. Baka yan yung sideline nyo ngayon magplancha. Baka nga. Malay natin, di ba? Baka kaya nandyan sa, sa Baguio.
Okay, hay active na naman pala ulit yung ubod ng pangit na yan. Opo, Ate Ira. Naku, hindi talaga to titigil si Kulaong. Mary Grace Pescueso, isa sa mga dahilan nanood ako sa channel nyo ay dahil sa nakakatuwang halakhak nyo, sir. Nakakawala ng stress. Ay, salamat naman kung ganun. Salamat naman po kung natatanggal ko po yung stress nyo. Ayan. Okay. Kulaong Laundry Shop, ex Parisan. Sorry ho. Paumanhin. Huwag kayo magalit. Tangina, isa lang naman yung pantalon yata nitong True Religion. Hindi ako bibili ng ganyan. Kamahal ito eh. Putya, titiis na lang ako sa Busini. Yan ang ano ko, yan ang lahat ng pantalon ko ngayon, puro Busini. Meron ako isa nabili nung nakaraan nung nag-Christmas party yata kami. Ewan ko ano tatak nun, nakalimutan ko tatak nun. Isa lang yun, nalingat lang. Pero talaga pantalon ko puro Busini. Okay na ako doon sa Busini. Mura lang. Parang 700 lang yung sale. Hindi ako bumibili ng yung mga regular price Puro sale ang binibili ko sa Busini. Okay na ako doon. At least yung aking pantalon, hindi ko binili galing sa nakaw o galing sa budol. Losing my religion. It's bigger. Sabi ko sa inyo, hindi. Mag-e-end live na kanina eh. Hindi mag-e-end live yan pag ganyan may pakulay. Boss, ano religion mo? Christian, syempre. Christian, pero walang religion. Ang dinidiyo, sarili. Ang sinasign of the cross, sarili. Kristiyano. Ayun yun. Pero, hindi naman ako, walang specific. Pero Christian, syempre. Colorum. Walang specific. Ayaw nga pala. Sa kapulisan. Kung sakali ho na ako ay magkakaroon uli ng warrant, ay i-text yun na lang ho ako at ako'y susuko. Huwag na ho kayong mahirapan. Alam nyo naman ho yung mga number ko. Nasa inyo naman. Iniwan ko naman dyan. Text nyo lang ho ako. At ako'y susuko na, diretso. Takot na mapahiya si Kulaong. takot na mapahiya. Takot na mahuli na nakalive eh. Ano pa ho ba yung i-expectin ko? Di, yun na. Pero syempre, basta another day, another pagtulong. At tuloy lang yung buhay. Another pagtulong. Akala mo yung buhay niya umiikot lang sa pagtulong no? Kung makapagsalita ng pagtulong. Mag-iisang buwan na nga na wala ka namang ginawang humanitarian. Yung 40 million nga na sinabi mong humanitarian, nasa na? Diba? Kaya ito si Kulaong, to. Puro ganun na lang na pagpapawa gagawin nito. Kunwari, pagtulong. Pero alam naman niya, sa sarili niya, alam din naman natin, na budol yung sinasabing pagtulong kuno na yun. Salamat sa Diyos sa mga oportunidad na binibigay sa akin. Boss, di ka ba gaganti?
Tapos di ka ba gaganti? Aanin mo yung ganti-ganti na yan. Kasabihan lang yon. Kasabihan lang yung the vengeance is to the Lord. And yung lintik lang ang walang ganti. Kasabihan lang yan. Paano gaganti? Yung ipapahiya ko rin sila? Di na. Alam mo, lahat ng kasalanan, yan ay pinagbabayaran. Ngayon, kung may kasalanan ako, di ako yung magbabayad. Magbayad ka. Kasala eh. Kailangan mo talagang pagbayaran yun. Wala akong katulong. Oo. Pero kahit pa meron, Wala ka mapampasahod eh. ay ako talaga ho ang nagpa-plancha ng aking damit. We. Mula noon pa. We. Hindi ko inaasa kasi yung aking pantalon ay metikuloso pag pinlansya. May liston yung maong. Yung ibang mga nagpa-plancha, hindi marunong mag-liston. Tarantado na to. May liston daw yung... Trabaho ko to mag-plancha. Kaya magaling ako dito. Perfect. Tignan mo nga kung nililistonan mo yung pantalon mo. Baka na kailangan kayo ng planchador, ako'y mag-a-apply. Tarantado na to. Harap-harapang ng lolo ko eh. May liston daw yung pantalon niya. Wala naman liston. Kung ang may liston, katulad nun, yung mga pang-aral, yung mga slacks, yan, talagang maganda yan, may liston. Pero ito katulad nitong kay Kulaong, na maong, na sinasabi niya, may liston daw yung mga maong, tapos yung pinaplantya niya, wala namang liston. Pero parapang ng lolo ko. Kaya lang, ewan ko na lang talaga, bakit ganun yung mga supporter ngayon ni Kulaong? Kasi nung kami sumuporta noon kay Kulaong, walang ganito kasidhi na anti-Kulaong campaign drive, parang ganoon, di ba? Walang anti-Kulaong o anti-Norman Mangusin na matibay katulad ni MG. Di ba? Tapos ngayon, ang ibabanat ngayon itong mga taong ito, sila pa rin pro Kulaong kahit na sa kabila ng napakaraming nagbibigay ng awareness para wag maniwala at magpabudol dito kay Kulaong. Nagpapabudol pa rin sila kay Kulaong, ano? Kaya nga yung sinasabi nung iba na mga nakausap ko, baka nga daw itong si Kulaong ay merong yung tinatawag na parang taga-bulag, parang ganun. Parang merong taga-hypnotismo. Ate Maria Netwong, ayan. Thank you po sa iyo, Pakulay. Salamat po. Wala pa yung kaibigan mo si Ate Jonah, baka busy. Masisikat siya sa magiging kahoy o niya. Di ba may TV sa Hoyo? Kahoyo. Oo. Napakasinungaling talaga ni Kulaong, Charo Doma. Natano, like muna bago comment. Ayan. Egsilog, liston Kulaong. Pero mo yung pinaplantya niya, wala naman liston. Sasabihin niya, may liston. Ako yung kulong na sa kwarto. Wala nang hangin pumapasok. Wala namang aircon tong kwarto. Pero napakalamig. Ito ngayon, Kung ikaw, laki kang Bagyo, hindi ka na magtataka dyan, tanga. nag-i-steam pa, umuusok pa yung plancha. Pero napakalamig, hindi ba lang tayo pawisan? Malamig masyado rito sa Maynila.
Mag-e-end live na to. Wala na pa kulay eh. Oh, shout out kay sino yung mga nandyan? Kay Reduce. Oh, kay Micaela Mitch. Shout out. At syempre, doon sa mga naging tropa pits natin. Kumusta na kayo? Yan sila, Stenso Gem. Tropa pips daw. Mga naging tropa pips. Dun sa Hoyo, pa-planchain siya. Ayan. Salamat Ate Maria Netwong. Ayun, thank you po. Sarado na po natin na 100 likes, mga Lodi. Kung ganyan ka-perfect magplancha, wag na lang. Tangin na si Kulao. Tropa pips daw eh. Mark Martinez. Kumusta kayong lahat? Nilisto na niya oh. Nilisto na niya. Kalahin mo yun, marunong magliston si Kulaong Tapos trilyonaryo yan Boss, you look like you've had good experience. Boss, mukhang may lakad ka para ka pa. Ano? Boss, mukhang may lakad ka pa. Mukhang may lakad ka pa. Experience naman kumain ng Wagyu Japan quality. Diba? Yung mga nepo babies alam natin yan Kahit yung mga mayayaman noon, puta, hindi marunong magplantya yan. Mga pinsan kong mayayaman, hindi marunong magplantya. Hindi marunong magsampay ng damit ng tama. Tapos si Kulaong, galing magplantya naglilisto, no? Okay, boss, paano live yan? Kala ko wala FB yan. Naka-Food Genius po tayo. Ay, wala tayong Wagyu ngayon. Cordillera beef. Meron, gusto mo? Matitigas ang muscle noon kasi umaakit ng bundok. Alahin mo, nadali tayo ng liston ni Kulaong, marunong magliston. Yun nga, Jem Estenso, yung AKA Boy CIDG. Liston Wagyu, liston Kulaong. Lechon Wagyu, liston Kulaong. Magkaano nga, Isa lang ang spelling. Mamaya ako magla-live. Abangan niyo. Wala nagpakulay God bless you all. Shoutout sa inyo lahat. Utang na mo. Natawa akong bigla. Maong nililistonan. Kupal ka ba? Daig pa, Amerikano Kay Elamid sa inyo lahat. Shout out. Si Christian Rest, Dengada, Josephine, Rosario, Excuse me po. si Joe de la Cruz. Shout out sa inyo. Mabuhay kayo. God bless you. Shout out. Pakulay. Shout out daw kay Mark and Jonathan. Boss, shout out naman ate ko dyan in Baguio, Ate Mirasol Admiran. Shout out daw Mirasol Admiran. Okay. Mabuhay kayong lahat. Thank you po and God bless you. Mamaya ako ano lang. Oo nga. Totoo naman yun, Raymond Alibay. Lahat naman alam nito Lahat ng kalokohan. Hinahamon ko nga si Casper. Lahat naman ng kalokohan alam nito Wala namang hindi alam si Kulaong. Walang hindi alam yan. Saka yan si Kulaong kasi
dahil nga dumaan sa hirap, ah, talagang malaking hirap po ang pinagdaanan niyan. Kaya nakagawa din ng mga krimen yan, eh. Katulad nun yung, human trafficking kasi gusto niya magkaroon ng malaking pera. Kaya yan nakagawa ng mga pang-eestapa, pangloloko, pang-i-scam, gusto niyang magkaroon ng malaking pera. Kasi si Kulaong yung taong hindi hindi po nakokontento kung ano ang meron. Hindi siya makokontento diyan. Actually, kahit bigyan katulad nga nun, binigyan ni Bernard Chong daw ng 300 million yan. Ayon mismo kay Direk na nagkwento sa akin. Oh. Ako bigyan mo lang ako 3 milyon eh. Okay na ako eh. Kontento na ako. Ah? Ang unang-una kong bibilin, BYD na lang, BYD. Tesla, hindi natin kaya. Sobrang mahal nun. BYD na lang, yung ano, yung tang lang, ano ba yun? O kaya si Lion. Kasi mahal gasolina, di ba? Yun na lang. Yun na lang ang ano ko. Yun na lang ang gagawin ko. Bibili ako ng tang. Kasi magmahal man ang kuryente, kahit papaano, ang kuryente kasi, buwanan mo babayaran niya. Hindi katulad ng gasolina, mayat maya ka magkakarga eh. Halos araw-araw ka magkakarga kung biyahe ka ng biyahe. Ako nung mga nakaraan dati dun sa Bios ko, ang ginagawa ko, pag pauwi na ako ng bahay, full tank lagi. Pinupull tank ko lagi. Ngayon, nung tumagal, at least kalahati. At least kalahati, may laman yung Bios ko. Nung ngayon, ngayon eh, putya, talagang sa mahal ng gasolina, parang mapapaisip ka na magpakarga minsan eh. Di ba? Para maano ka na, papakarga pa ba ako? Mahal ng gasolina. Kaya pag di ka naman nagpakarga ngayon, next week, mahal na naman. Yung yung kuryente, nanganganib din magmahal yan. Domino effect yan eh. Hindi naman kasi porke nagmalang gasolina, kuryente, bababa o magiging stable ang price. Hindi. Tataas din yan. Pero hindi syempre sintaas ng diesel. Grabe diesel at pasandaan, di ba? Kaya nga si Kulaong, kita nyo kung kani-kanino namamalimos kasi sa mahal ng gasolina tapos mahal pa ng bilihin. Kaya nga yung E150 niyan eh, pinapabenta kasi nga lumalamon ng gasolina yun. Biruin mo, 1 litro, 2 kilometro lang mararating. Putya, talagang maglalakad ka na. Mas mabuti pa magbike ka na lang. Yung manahimik lang ang hindi niya alam. Yun, Exilog. John, kaya nga, nagsusugal. Raymond Alibay, sa sobrang daming alam niyan, Boss Mac, palipat-lipat yung sugat niyan eh. Oo nga. Palipat-lipat yung na-ambush daw siya. John Hahib, 3 milyon, inegosyo ko yan, Mac. Kumari nga ako, bigyan ako 3 milyon, bibili na kagad ako ng EV cash. Kasi mahal gasolina. Tapos yung matira, ilagay ko dun sa shop namin. Ilagay ko yung konti. Yung iba i-invest mo sa GCash. Merong merong mga diyan ngayon sa GCash o sa Maya. Meron na ngayon diyan nun. Mga investment. Kasi yung 300 million ang ginawa ni Kulaong inubos sa sa katarantaduhan. Actually naubos talaga si Kulaong kay Mayu. Naubos talaga siya doon. Kasi nagpanggap siyang Marcos eh. Kaya bigay siya ng pera sa pamilya ni Mayu. Bigay siya ng bigay. At yung kasal nga nila, en grande. Totoo yun, en grande talaga kasal nila. Talagang ineng-grande ni Kulaong. Bakit? Marcos siya eh. Imbitado si Imelda saka si Aimee sa kasal. Renato Puno. Mga general. Imbitado eh. Alam nga namang
magputyo-putyo ka lang na kasal. Kung ang kinukumbida mo isa sa mga kilalang pamilya sa buong mundo, Marcos 'yan. Siyempre magpapasikat ka, magpapasiklab ka sa pamilya ni Mayu, pero hindi totoo yung 200 guest niya. Sagot ni Kulaong, hindi totoo 'yun. Ilang ano lang 'yun, ilang tao lang 'yun yung, pinatulog doon sa ano, sa Heritage Hotel. Kasi nga, para doon doon kasi yung kasal. Doon ang, ano, yung, prenup. Doon din ang ano, ang, make-upan, ganyan, ayun. Kaya po ginawang ano, ginawang doon sa ano, sa Heritage. Kasi nga, para makapagpasikat si Kulaong. Pero kung tutuusin, 'di ba, heritage lang 'yun. Hindi natin minamaliit yung heritage, pero sa isang trilyonaryo, 'di ba, abay dapat Manila Hotel 'yan. Quirino Grandstand dapat pinasara mo, 'di ba? O kaya Araneta Coliseum ang ano mo, ang reception. O kaya Philippine Arena. May Philippine Arena na ba nun? 'Di ba? Kung talagang ikay big time, pero dahil nga ikay na may pipitsugin lang din naman at nakikiharbat lang, eh, biro mo 300,000,000 inubos lang ng gano'n. Karamihan po sa 300,000,000 napunta lang po sa ano, sa mga kasino. Ayaw niya na rin banggitin si MG, eh. Napagtanto niya rin talaga na 'di niya kakayanin si MG, unang bail niya pa lang silat agad siya. Oh, 'yun nga. Oh, diyan nahib, Boss Mac nasaan na si Mayu ngayon? Nasa Japan, may jowa na. Pogi yung jowa ni ano, ni Mayu. Balik go kulaong po ang ating bida, Boss Mac. Magandang gabi. Ay, April Galang, hello po. Oh, meron na matagal na din Philippine Arena. Kasi nga pala no. Kasi nung umalis nga pala ako 2015, nagtatrabaho pa ako sa ano, nagtatrabaho pa ako sa Bukawi, nagwe-waiter ako, yun nga pala mga engineer na Taiwanese. Doon sa amin kumakain ng ano, ng tanghalian sa kahapunan.